morning, ma'am. Good morning. Hmm. Oh, hindi ka na naman kakain, Dad? Ano nak, nagkamadali ako. May operation pa kami. Ano ka ba? Lagi ka na lang hindi kumakain. Ikaw naman, alam mo naman ang Magugutom ka trabaho niyan ng pulis Halika eh. na. Ano ka ba? Sa panganak? Anong oras ka ba uuwi? Bahala na, ma'am. Bahala na. Sige. Uy, ang laki na ni Pikuya. Dad, nakakaya naman sa mga kapitbahay natin. Baka makita ako ng nililigawan ko. Sino naman yan nililigawan mong yan? Ha? Si Arian. Pag nakita ka ni Arian, anong gagawin mo? Hindi papakasalan ko naman po. Papakasalan mo? Ito talaga anak mo, salbahe. Papakasalan daw? Pilyo. Daddy, bili mo ako ng Pontes 5 ah. Anong Vontes 5? Voltes 5. Dad, mag-ingat ka sa chicks. Huwag ka magmahal sa akin Uy, ha. wag daw ako magmamana sa kanya. O sige, bahala ka na sa dalawang to. Yan. O ikaw, isa pa. Oh, Bye. ingat ka ha. Baba dyan! Bilis, baba! Ganito mo! Sakay! Sumakay ka na! Bitiwan niyo ako! Ano ba? Bilis! Bitiwan niyo ako! Saan niyo ako dalhin? Bitiwan niyo ako! Sino ba talaga kayo? Tumahimik ka nga. Magaling rin kaming kaibigan. Kumain kasama ka. Ano ba kailangan niyo? Sabihin niyo sa akin. Huwag mo nang problemahin yan. Barya lang to sa papa mo kapag tinubos ka. Tumahimik ka nga. Quiet ka lang. Hawakan niyo yung maigi. Huwag kang mag-alala. Susuli din naman kita eh. Buong buo. May tubo pa. Gilbert, may kalaban tayo. Aray! Aray mo! Hindi ka marunong makisama! Ha? Tony! Kanan mo! Gilbert! Aabutan na tayo! Kumpatron! Pag kaya nakalapit, bigyan mo! Ilayo niyo niya! Iwan niyo ako! Ano ba? Nasasaktan ako!
Sige, putok mo! Inaamok kita! Kung talagang matama ka, sige, iputok mo! Kundi, tasabog ang ngalangalan nito! Baba mo pa rito! Baba! Mamang pulis, maraming salamat ho. Walang anuman. Pansamantalang pinuputol namin ang palatuntunan ito upang bigyan daan ang balita tungkol sa insidenteng naganap na kung saan buong kabayanihang nailigtas ng isang nagngangalang SPO3 Rodrigo Cervantes ang Ate, isang estudyante si Kuya binabalita sa radyo, ah. Monterrisa, anak ng isang prominenteng negosyante. Ayon sa report, sa halip na sumuko, ang 4 sa 5 kidnappers ay napatay matapos makipagpalitan ng putok sa nasabing alagad ng batas. Ang isa'y nakatakas. Samantala masusing sinisiyasat ng mga may kapangyarihan ang tungkol sa ID cards na natagpuan sa napatay. Lumilitaw na isa itong confidential agent ng Narcotics Command o NARCOM. Samantala, para sa iba pang detalye tungkol sa balitang ito ay sa inyo makalipas ang ilang padalasdas. Nurse, mali mang malaman ang kwarto ng bagong pasyente? Room 204 ho. Salamat. Nurse, sige na. Ako nang bahala sa pasyente. Dad, How are you, sweetheart? I'm okay. Doktor, kumusta ang lagay ng anak ko? Huwag ho kayo mag-alala. Ligtas na ang pasyente. Laplisan ng balang tumama sa kanyang braso. Konting pahinga lang para bukas, pwede na siyang lumabas. Maraming salamat, doktor. Thank you. Dad, si SPO3 Rodrigo Cervantes. Siya ang nagligtas sa akin. Kinagagalak kitang makilala. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa anak ko. Wala ka naman ho. Ginagampanan ko lang ho ang aking tungkulin. Kung meron kang panahon, gusto ko sanang imbitahin ka sa bahay namin para magkakilala tayong lubusan. Hayaan ho ninyo kapag may pagkakataon. Darating po ako. Bibigyan kita ng card ko. Mr. Cervantes, maraming salamat. Good morning, sir. Good morning. Maupo ka. Congratulations, Rod. Isang malaking accomplishment na nagawa mo. Ikinararangal ka ng departamento. Thank you, sir. Alam mo, Rod, ayon sa impormasyon, ang 4 na napatay mo ay kabilang sa isang malaking sindikato. Mugulo sa isip ko, may nakaiwan sa kanila ng ID. At alam mo ba, isa siyang confidential agent. Kaya Rod, habang wala pa sa amin ang investigasyon, I would suggest, dobling ingat ka. Baka masingitan ka. Thank you, sir. Sir, telepono ho para sa inyo. Hello? Apo, mayroon akong mabahong balita sa'yo. Wala na yata ako narinig ang magandang balita sa'yo. Puro masama. Pagka ganyan ng ganyan kayo, baka bitawan ko sa ere nang mataranta kayo. Ano yung masamang balita? Bulilyaso ang lakad ng mga bata natin. Sa anak ni Monterrisa. At ang masaklap pa po, 4 sa mga tawa natin ang nasibak. Isa lamang ang nabuhay. Nang dahil lamang sa isang hampas lupat, patay gutom na highway patrol na pumasok sa eksena. Apo, SPO3 Rodrigo Cervantes.
Ayun ang dapat mong gawin. Huwag kayong mag-alala, Apo. Pinatatrabaho ko na. Pagbutihin mo lang, ha? Punyeta! Oh, ma'am, kumusta ang mga bata? Kumain na ba? Kanina pa. Tinuruan ko ng mga lessons nila, tapos pinatulog ko na. May problema ka ba? Masama ba pakiramdam mo? Dad, wala naman. Masyado lang kasi ako na-tension dun sa nabalitaan ko sa radyo eh. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos palagi niyang pinakikinggan niya ang mga panalangin ko na iligtas kanya sa sakuna. Napakadakila mong ama. Napakaswerte kong babae. Nakapagligtas ka nga ng buhay. Pero nakapatay ka rin. Paano ang pamilya ng napatay mo? Paano kung mangyari sa akin yun? Alam mo, ma'am, meron ako sinumpahan tungkulin. Bilang alagad ng batas. At alam mo yan, di ba? Anong mangyayari sa lipunan natin kung ang lahat ng may responsibilidad ay umatras sa hamon? Prinsipyong mahalaga sa tao. Kung minsan dumarating sa punto na ang nagiging kabayaran ay kamatayan. Hindi ko pinangarap na pumatay ng kapwa. Kung sumuko lang sana sila ng mapayapa, hindi na aabot sa ganong pangyayari. Dad, ayoko mawala ka sa akin. Alam mo, ma'am, kung ano-ano naglalaro sa isip mo. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok. Alalahanin mo. Isa sa katangian mong hinahangaan ko. Yun ay ang katatagan ng loob mo. Tapos ngayon, nangihina ka. Sabi nga ng Diyos, kung may paniniwala ka sa Kanya, hindi ka mapapahamak. Good morning, sir. Magkapiho muna kayo. Lalabas Sige. na ho si Senyor Monterisa. Pakihintay na lang po. Salamat, Iha. Opo. Kumusta ka, Rod? Mabuti po. Maraming salamat at napaunlakan mo ang paganyaya ko sa'yo. Duty ka ba ngayon? Hindi ho. Day off ko ngayon. Mabuti naman kung ganon. Sige, mapu ka. O ano, kumusta naman ang pamilya mo? Mabuti naman ho, sir. Si Kati po, kumusta siya? Okay naman siya. Sinabi ko nga nandito kayo. Sir, eto na pala siya. Good morning, Dad. Hi. Hi. Kumusta? Okay lang. Ikaw? Mabuti. Sige, upo ka. Thank you. Nagagalag ako sa kagitingang ginawa mo sa pagligtas sa anak ko. Alam mo, Rod, hindi lahat ng pulis ay katulad mo na ipagsapalaran nila ang kanilang buhay sa pagtatanggol ng mamamayan. Hindi naman lahat. Karamihan lang ng kabaro mo ay kaya lamang tumutulong dahil may sapat na kabayaran. Alam mo, Rod, tulad ko, matagal na rin ako sa negosyo ko. Pero lumamig ang pagtitiwala ko sa hustisya. Dahil sa mga pangyayaring yan. Maaring ganun na nga, sir.
Pero sa 3 taon kong panunungkulan bilang isang alagad ng batas, nakita ko na rin ang ilan sa ating mga mamamayan na sila na rin ang kumukonsinti. Walang tanging lakas ng loob, kundi pairali ng kanilang mga salapi. Bakit hindi nila ipaglaban ang kanilang karapatan? Nang sa ganon, makita nila kung sino ang tunay na naglilingkod sa ating bayan. Sir, kahit saan departamento ng gobyerno ay may bulok. Dahil na rin sa mga namumunong bulok ang prinsipyo. Kung sa bagay, kahit saan sulok ng lupa, ay may lumalabas na makamandag na ahas. Ang tuklawin ka, panahon lang ang makapagsasabi. Maaring tama ka, Rod. Sir, mahal ko ang aking propesyon bilang isang pulis. Ang napag-aralan kong batas at ang sinusunod kong batas ay ang malinis na batas na pinaiiral ng Republika ng Pilipinas. Kung ganun lahat ang prinsipyo ng mga alagad ng batas. Alam mo, Rod, para sa akin, magiging matamis ang pagmamahala ng pulis at mamamayan. Ikinararangal kita, Rod. Tandaan mo, pagdating ng araw, kailangan mong tulong ko. Nakabukas ang dalawang palad ko. Maraming salamat ho, Mr. Monterisa. Good evening, Ninong. Iho, kanina ka pa ba? Halos kararating ko lang ho. Mapo ka, mapo ka. Nabalitaan ko nangyari sa kinakapatid ko, Ninong. Nagpapasalamat ako na merong isang highway patrol na nagpakadakila para iligtas ang anak ko. Malaking palaisipan ang kasong ito. May kalaliman trumabaho. Pero meron akong feedback na isa sa mga 4 na napatay ay isang confidential agent ng narcotic at nasa ilalim ng pangangasiwa ni Major Varion. Ganyang kalalim ang kahihinatnan nito. Kung sino man ang taong yon, humahanga ako at mayroon siyang paninindigan sa kanyang tungkulin. Kidnapping for ransom ang hawak kong mga kaso. Sindikatong naglipana sa Metro Manila. Ewan ko ba? Hanggang ngayon naguguluhan pa ako sa nangyayari. Kilala mo naman yung kinakapatid mo. Pagdating niyang galing sa eskwela, walang ginawa kundi mag-aral. Tinanong ko naman sa kanya kung meron man lang siya nakilala kahit isa man lang sa kumidnap sa kanya. Wala raw. Huwag kayong magalala, Ninong. Paimbisigan ko kagad as soon as possible. For the meantime, huwag niyo munang palabasin si Kati o papasukin sa eskwela habang mainit pa. I'll let you know whatever development that will take place. Cheers! Oo, boss. Magandang balita. Halos na nga lahati na yung naibenta naming imported na pulbos. At tungkol naman doon sa koleksyon, ipadadala ko na lang dyan. Oo, boss. Oh, Solomon. Ano bang problema? Boss, baka pwedeng i-recommenda sa trabaho tong kasama ko. Anong pangalan mo? Dante po. Saan ka nakatira? Sa 116 Sobel Rojas, Makati po. May experience ka na ba bilang waiter? Opo. Gano'n nakatagal? 3 buwan po, sir. Buo ba dibdib mo? Opo, sir. Bueno, Solomon. Alam mo na ang dapat mong gawin. Ibigay mo sa kanya ang buong detalye bago siya mag-umpisa. Tandaan mo yan, Solomon. Baka kumabis yan. Ikaw ang mananagot sa akin. Boss, huwag kang galala. Sagot ko yan. Sir, Attorney Sebastian ng NBI, Chief of Anti-Organized Crime Division. And this is my partner, Attorney Rosales. How do you do? Sit down. Asmin, magpadala ka rito ng coffee para sa aming lahat. Ano may paglilingkod ko? Nagsadya ako rito, sir, regarding with the Monterisa's murder attempt case na kung saan isang tao nyo ay involved. Ngayon, I would like to gather some relevant facts in this case. To, isa sa mga confidential agent ko ang na-involve at napatay ni Rodrigo Cervantes sa encounter na yon sa nasabing kidnapping. Ang pinagtatakan ko kung paano napasama ito. Samantalang lahat ng mga tauhan ko
ay binibigyan ko ng background check-up. Handa ho ba kayong humarap sa anumang investigasyon darating sa inyo? Sure, I'm open for any investigation. Thank you, sir. Umamin na si Major Varion, Ninong. Tao nga niya yung isa dun sa na-involve sa kaso ng kinakapatid ko. Pero hinahanapan pa namin ng sapat na ebidensya. At kung may kinalaman man ito, matatagalan nga lang ang trabaho. Pero kung positive, may paglalagyan siya. Para sa akin, hindi ko naitutuloy ang kasong ito. Total, ligtas naman yung anak ko. Ang iniisip ko lamang, paano yung mga susunod na biktima? Yun na nga, Ninong eh. Talaga hindi kami titigil hanggat di namin nauuntog kung sino man nasa likod ng sindikatong yan. Aasahan ko yan eh. Huwag kayong magalala. Yan talaga mangyayari. Dante. Oh, naman table yan. Table 15. Lahat ng order dadaan sa akin. Kung ano mga problema, sabihin mo na sa akin. Sige. Looking for the right words to say. Hey, waiter! Searching Sir, but not come here. finding understanding anyway. I don't know you. Where's Solomon? Wait a minute, sir. Ton, ikaw ang hinahanap ni Kano. Ganun ba? Sige. From being close together. Yes, sir. From the Hey, Solomon. Who's the new recruit? He's a new one. Oh, yeah? Just get me the same stuff, huh? Right away, sir. Suplado pala yung kanong yun eh. Huwag mo intindihin yun, Dante. Basta't lahat ng galaw mo, paalam mo kay Solomon. Thoughts of living disappear each time I see your eyes. And no matter how hard I try Yan ba yung dating order ni Kano? to understand Yung order uli niya. Sigurado ka ba? Sigurado. we carry on this way. We're lost in this masquerade. Here's your order, sir. Both afraid to say we're just too far away from being I'm gonna check this out. Okay. Excuse me, you guys. Excuse me. We tried to talk it over, but the words get in the way. We're lost inside this lonely game we play. Pagod ka na ba, Solomon? Ayos lang. Kayang-kaya ko pa. Talaga, ha? I see your eyes this way. We're lost. Morning, boss. President, gentlemen. Pinatawag ko kayo sapagkat mayroong bagong kampanya ngayon ng ating pamahalaan laban sa organized crime at ipinararating ng mga matataas na pinuno ng ating organisasyon ang ibayo ninyong pag-iingat. Ikaw, Frankie Ong, ano namang development ng mga pulbos na idinideliver mo sa mga eskwelahan? Malaki, boss. Sa katunayan nga, halos lahat ng universidad sa Maynila, hawak na natin. Balbon, alam kong maselan ang posisyon mo. Pero huwag mo nang dagdagan ang problema ko. Kilala mo ako. Ikaw magkakaroon ng problema sa akin kapag pumalpa ka. Boss, huwag ka mag-alala. Pag may bulilyaso sa pwesto ko, hindi ko na paaabutin sa'yo. Sa akin lang, aayusin ko na. Burgos, yung mga nakasanla sa atin, natubos na ba lahat? Boss, may 3 tsekwa pa tayong hindi natutubos. Wala eh. Tumatawad. Hanggang 3 milyon lang daw sila. Sa 3 milyon, meron ka na? Boss naman, magagawa ko ba sa'yo yun? Alam mo naman ako, parehas tayo.
Hindi kita pwedeng kangkungin. Bisaya, yung mga nakadeposito natin, maaari na bang ma-withdraw? Walang problema, boss. Kumukuha lang ako ng timing. Kahit anong oras, pwede tayo mag-withdraw. Magaling kung ganon. Kaya mga kasama, kung sino man sa inyo sumalto, may kalalagyan. Kaya dapat na maging matapat kayo sa mga tungkuling iniatang sa inyong mga balikat. Let's drink to that. Kuya, good morning. Oh, Dante. Kuya, akala ko duty ka ngayon. Hindi, day off ko ngayon. Si ate, si Nika at si Michelle. Hinatid yung mga bata sa school. Oh, Dante, balita ako sa ate mo. May trabaho ka na raw. Totoo ba? Oo nga po, kuya. Nakatsamba rin ako sa wakas. Kaya lang, waiter lang po ako sa isang karaoke bar. Bakit nilalang mo ang pagiging waiter mo? Marangal na hanap buhay yan. Yung iba nga dyan nakatapos nga pero wala naman trabaho. Ikaw pa, kailan ka lang dito? Tsaka wala ka naman tinapos. Kaya, magiging matapat ka sana sa trabaho mo. Di bali ikaw makasili, pugulay ko masilipan. Pag-iingatan mo yan. Opo, kuya. Kuya, kapag may pagkakataon ka, dalawin mo naman ako doon sa pinagtatrabahuan ko. O sige, pag may pagkakataon ako, asahan mo. Bibisitahin kita. Asahan ko yan, kuya. Dart, kumusta na ba yung bago nating tanggap na waiter? Okay siya. Magaling. Masipag pa. Alam mo, tiwala ako dyan kay Solomon. Ganun ba? Kaya tinanggap ko ang batang yan. At sinisiguro ko na hindi tayo magkakaroon ng problema, di ba? Maaari. Gilbert, nandiyan ka pala. Halika. Maupo ka. Oh. Ano ba balita? Wala naman, pinaroronda lang ako ni Bossing para ma-check yung mga establishmento natin. Alam mo na. Oh, siya nga pala. Ano gusto mo? Brandy? Beer? Sige, beer. Pwede na yun. Waiter, bigyan mo kami isang beer. Dante, ang ganda naman pala nitong lugar na pinagtatrabahuan mo Balbon, Oh, hindi ako maaari magkamali. magkamali? Tungkol saan? Yan yung highway patrol na bumulilyaso sa amin. Sa lakad namin sa anak ni Mong Teresa. Buti naman, kuya. Tinutuo mo ang pagpasyal sa akin dito. Di ba may pangako ako sa'yo na kapag may pagkakataon, dadaanan kita? Oh, pulutan, kuya. Mamaya na, busog pa ako. Sige, kuya. Marami pang customer. Doon muna ako. Okay, sige. Halika na, Dante. Sumabay ka na sa akin. Siya nga pala. Ikaw na muna mag-asikaso sa pinagbentahan nating lupa sa probinsya. May dumating kasi sa aking telegrama. Magpaalam ko muna sa boss mo. Kahit 2 araw lang, papayagan ka noon. Papayagan ako noon, kuya. Mabait naman yun eh. Tsaka, maganda ang performance ko ngayon doon. Wala ka bang duty ngayon, kuya? Maya-mayang konti, maliligo na ako. Kaya na. Mamaya ka na matulog. Sir, good evening. Good evening. Solomon! Boss,
Bigyan mo ako ng brandy. Brandy daw. Boss, may sasabihin. Kano paalam, ha? Ipinatawag mo raw, oh. May problema ba? Oo. Gusto kong ikasamo ang pagtumba kay Dante. Sisiguruhin ko sa'yo. Ikukumot ko sa kanya lahat ng klase ng dyaryo. Yun. Bigyan ng mga tao ito. Boss, huwag kang mag-alala. Bibigay sa'yo lahat. Kumusta ka ba? Kayo. Ano gusto niyo inumin? Black Label, Gin Tonic, Brandy, Scotch lang sa akin. Scotch. Bakit mo ka pinatawag? May problema ka ba? Ako, wala. Kayo, meron. Ano ba yun? May pinatatrabaho si Balbon. Matabang isda ba yan? Hindi. Dilis lang to. Saan ba namin makikita yung dilis na yan? Nang makilo na namin. Dito lang, sa paligid. Paano ba siya makikilala? Bahala na si Roger. Alam mo, sweetheart, umilang ka lang ng mga 7 buwan. Makakasalan na kita. Kung ako sa'yo, gawin mo muna para ako maniwala. Oo ba? Basta ikaw. Alam mo, mahal na mahal kita. Okay. Alam mo, Dante, sana bumalik tayo sa lugar na to. Gusto ko, dito muli ako ipapasyal. Dito? Oo, Gusto mo, dito natin gawin yung kasal natin eh. ang yabang mo talaga. Oh, Roger, ikaw pala. Bakit? Dante, pinatatawag ka ni boss. Ha? O sige, sandali, bubuksan ko yung pintuan. Sige, Bakit, Roger? pinatatawag ka ni boss. Halika na! Sandali! Roger, bakit? Tumigil Anong ka! kailangan niyo? Bawa kayo sa
Tumigil ka! Akin ka na ngayon. O pare, kung kailan ka naman na-promote, saka ka pa malungkot. Kaya nga tayo narito para magsaya. Mami! Mami! Anong ginawa niyo sa mami ko? Hoy, tumigil ka ha! Loko to ah! Makulit ka ha! Matawa ka mo! Hayop ka! Napakawalang nga mo! Kung sa bagay pare, hindi kita masisisi. Dahil malaking sindikato yan nakabangga mo. Kung ako sa kalagayan mo, tiyak na mag-iisip din ako. Oh, sige, enjoy. Toast. Toast. Bakit pare? Hindi ko yata kaya, pare. Bigla kasi sumama ang pakiramdam ko eh. Hindi, Bukas na akong lang. bahala sa cheat. Ako magbabayad. Hindi. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Bukas na lang, pwede? Eh, paano to? Bahala ka na. Bukas na lang. Eto. Thank you, sir. Yan yan. Huminahon ka, Rodrigo. Talagang ganyan ang buhay. Nikki! Nikki! Narito na ang daddy, anak. Tara na, anak. Sir, nakikiramay po ako. Sige po, sir. Rod, pag-usapan natin to. Rod, inuulit ko ang pagkikiramay ko. Condolence? Iha, tayo nang umuwi. Good evening, sir. Salamat. Lalabas na po si sir. Sige, salamat.
Rodrigo, tutulungan kita. Pero kinakailangan mag-file ka muna ng indefinite leave. At tandaan mo, hayaan natin ang husgado ang lumutas ng kaso mo. Kumpadre, mabuti na Compadre, pasyal good ka. evening. Siya nga pala, si Rodrigo Cervantes. Rodrigo Cervantes? Ikaw ba yon? Ako nga ho, sir. Please sit down. Siya ba yung nabasa ko si Dario? Nagligtas ng kidnap for ransom? Sabi kas mong yan. Baka malampasan mo pa ang aming ranggo. Sir, hindi naman siguro. Kung marunong ka makisama. Kumpadre, kaya ako lumapit sa'yo. Dahil may balita kami na ang pumaslang sa pamilya nito ay miyembro ng drug syndicate. Alam ko naman, kumpadre, na nasa departamento mo yon. Baka kako pwede mo silipin ng kaso at matulungan itong bata ko. Rodrigo, kung ikaw ay sa matuwid, pagdating ng kaso mo sa opisina, tutulungan kita. Sir, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo. Maraming salamat, kumpadre. At huwag kang mag-alala, hindi ka mapapahiya. Bakit, anak? Huh? Bakit? Mami, lamig! Lamig, no? Michelle, masarap bang maligo rito? Opo, Daddy. Sana, Daddy, araw-araw nandito tayo. Bayaan mo. Basta't magpapakabait ka lang, oras-oras nandito tayo, ha? Dad, tingnan mo mga bata, oh. Nakakatuwa sila. Siguro napakasarap ng pakiramdam kung hanggang sa paglaki nila eh. Pangalan mo lang ang dadalhin nila. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ko kayo ng ating mga anak. Tati, kumusta ka na? Mabuti. Mabuti naman at natatanda nung papapunta rito. Oo naman. Tandang-tanda ko pa to nung nakipaglami kami ni Daddy rito eh. Salamat. Siya nga pala, si Nikki. Natutulog na. Pagod eh. Nagaya kasing dumalaw kanina sa sementeryo yung bata. Gusto ko lang sanang iparating sa'yo ang napag-usapan namin ni Daddy. Bakit? Rod. Habang magulo pang sitwasyon ngayon, napag-isip-isip namin na mas mabuti siguro kung sa amin muna titira si Nikki. Hindi ba nakakahiya ang responsibilidad ko ay mapupunta pa sa inyo? Wala yon. Kumpara sa ginawa mong pagtulong sa akin, maliit lang na bagay yon, Rod. Alam mo, Kati, si Nikki na lang ang nagbibigay sigla sa akin. Rod, kung mahalaga sa'yo ang kapakanan ng bata, hindi mo tatanggihan ang inaalok naming tulong sa'yo. You can go. After 15 days. Oo, sige. Tatawag na lang ako. Tatawag na lang uli ako. O sige. O sige. Tama na Bye. muna yung laro, ha?
Opo. Pakakainin muna kita para lumaki ka. Opo. Sarap ito. Masarap? Nikki, gusto mo ba yung pagkain? Opo. Gusto mo ba tumira rito? Opo. Huwag kang mag-alala, mamaya darating ang papa mo. Sige, kain ka ng kain. Ma'am, nakakatuwa talaga tong batang to, no? Naalala ko tuloy si Joy nung maliit pa. Sayang, hindi siya nagkaroon ng kapatid na lalaki. Ay, marami pa siyang kinakain, ma'am. Yaya, sa tingin ko, ikaw ang nabubusog, hindi yung bata. Ma'am, pasensya na kayo. Tuwang-tuwa kasi ako sa bata eh. Nagugutom tuloy ako. Please be seated. Ladies, gentlemen. Gentlemen, we cannot avoid the problem to rise up. What we can talk about now is the solution of it. If there's something John and I can do, never hesitate to tell us. I understand there's nothing in this world money can't buy. Because with our guns and gold, the world will be ours. And we decide who's gonna live and who's gonna die. So, my friend, I don't think we will meet any difficulties. As I told you. Just tell me what you want. Well, Thomas, I tell you what I want. If the need arises. You never change your taste, my friend. Guns, gold, beautiful girls. Partner, tungkol sa mga bata ko, doktrinado ko silang lahat. Kailangan din naman natin paminsan-minsan magkaroon ng konting bulilyaso. Sa organisasyong ito, tibay ng dibdib. Utak at diskarte. Walang puwang dito ang pangunawa. And I need a perfect crime. A perfect crime! Katulad ng bata mong ito. Siya ang may kasalanan kung bakit pumalpak ang lakad natin sa pamilya ng Monterisa. Hindi kaya siya ang dahilan kung bakit ilan sa mga tawa natin ang nabuhal? Bakit siya lang ang natira? Bossing, unang-una hindi ko kaya maghuda sa inyo. Dahil ako mismo ang una nakakaalam kung anong gagawin nyo sa akin. Pwede nyo nga ako ilibing ng buhay, alam ko yun eh. Wala sanang problema dun sa lakad. Kaso nga lang talaga nabulilaso dahil lang yung highway patrolman. Huwag na natin papasukin ang taong yan sa eksena. Mayroon akong sapat na panahon para sa kanya. Okay, taro. Ako taran dyan ayo. Kaya gusto kong malaman ninyo na isa pang kapalpakan ang magawa ninyo. Baka iwanan na tayo ng ating mga protector. At higit sa lahat, ating mga financier. Bilang isa sa mga namumuno, ito ang pakatandaan ninyo. Kailanman ay hindi ko nilagay sa aking Biblia ang kapatawaran sa mga taong nagkakamali at sa mga taong magkakamali pa. Pader tayo. Pader! Isang muog. We are just like at the Rock of Gibraltar. Na kapag ikaw ay bubunggo, ikaw ay magigiba. Madudurog. That's how I protect my financier. You got it? Meron ka namang balita tungkol sa pagkamatay ng pamilya mo? Wala pa ho, Mr. Monterisa. Hindi kaya may kinalaman ito sa pagkakaligtas mo kay Cathy? Hindi naman ho siguro. Anong binabalak mong gawin? Ewan ko ho. Hindi ko pa alam, pinag-aaralan ko pa. Masyado pong magulo ang isip ko. Katulad ng sinabi ko sa'yo nung araw, kung mangangailangan ka ng tulong, sabihin mo lang, kahit ano. Nakahanda ako. Magandang gabi, sir. Tuloy ka sa loob. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Welcome.
Sir, this way please. Upo ka. Pahing isang beer. Ikaw, Ladies drink. isang drinks. Roger, andyan ba si Balbon? Nandyan. Huwag ka nang pumasok. Alam ko binabalak niyo. Nandiyan si Rod. Gusto mo ng ka-table? Ay, hindi. Isang beer na lang. Sige. Waiter! Good evening, sir. Isang beer nga. Excuse me din muna ako. Yes, sir. Thank you, sir. Wala ko naman. Ingat, sir. Roger, pinatawag ka ni Balbon. Mukhang nakahalata ah. Panatan na natin. Baka makalayo pa. Sir, maraming salamat. Bigyan mo ako para magkausap tayo. Sir, palagay ko malaki may tutulong ko para mabigyan ng katarungan ang nangyari sa pamilya mo. Kaya lang nalilito ako, nagugulan ako. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Kung gusto mong pumanig sa tama, kailangan tibay ng dibdib. Sir, 4 na taon na ako sa organisasyon. At sa loob ng 4 na taon na yan, kabisado ko na ang likaw ng bituka ng sindikato. Isang bagay lamang gusto kong malaman mo. Na ang samahang ito ay isang dambuhala. Nasa tingin ko ay mahirap buwagin. Alam mo, Solomon, walang pader na hindi kayang buwagin. At walang bakal na hindi kayang tunawin kapag sigaw ng apeng ng ibabaw. Ito ang tandaan mo. Walang hindi kayang wasakin. Totoo yan, sir. Dahil sa pagmamahal ko sa mga kapatid ko, nagawa akong kumapit sa patalim. Masakit yan, sir. Sarili kong talim ang sumugat sa akin. Kaya nga, kung may pagkakataon ka mong makagawa ng mabuti sa kapwa mo, huwag mong palalagpasin. Kung may kasalanan ka man, maaari mo bawasan. Asahan mo, sir. Mula sa araw na to, kasama mo ako. Yaya, pakiakit mo tong bata sa kwarto.
gising ka pa pala. Hindi kasi ako dalawin na antok. Bakit? May problema ba? Wala. Si Nikki, kumusta? Ayun, nakatulog na siya sa kakaintay sa'yo. Maya't maya nga, tinatanong niya kung uuwi ka na. Siya nga pala, kumusta na yung kaso ng pamilya mo? Ewan ko, Kati. Masyado ako naguguluhan. Siguro ako na lang mismo ang gagawa ng paraan para malutas ko ang kasong ito. Rod, kayang unawain ng isip ko ang sinasabi mo, pero dito ibang nararamdaman ko. Laging katayuan ninyong mag-ama ang iniisip ko, lalong-lalo na si Nikki. Kati, may mga pangyayaring madaling ipaliwanag pero mahirap intindihin. At may mga bagay namang madaling intindihin pero mahirap ipaliwanag. Alam mo sa ngayon, yan ang nararamdaman ko. Sana may magawa pa kami ni Papa para bumalik sa normal ang takbo ng buhay ninyo. Salamat sa kabutihan nyo. Pero hanggat nasa paligid ko ang halimaw na dumurog sa pamilya ko, sa tingin ko, mahihirapan na akong bumalik sa dati kong buhay. Ang sakin, Rod, paalala lang dahil mahal ko na rin si Nikki. Salamat, Kati. Siya nga pala. Gusto kong manmanan yung mabuti si Solomon. Napon akong matamlay ang taong yan sa pool ng maganap ang patayan. Alam nyo namang kaibigan ni Solomon, yang si Dante. Para sa akin, isa lang ang solusyon sa problemang yan. Tama si Jun. Kung game ka, Balbon, sabihin mo lang sa akin. Ngayon din itutumba ko yan. Nangangati na naman ang mga kamay ko eh. Ang utos ko ay manmanan ninyo. Pag kumpirmado, diyan mo alisin ang katinang kamay mo, kulot! Yan ang gusto ko sa'yo, Balbon, mapagbigay ka. Love, Ano yan? aalis muna ako. Masama ang pakiramdam ko, punta lang ako sa kwarto natin. O sige, total naman usapang lalaki ito. O sige na. Sige, maiwan ko muna kayo sandali. Solomon, magkita tayo mamaya sa labas. Bakit? Delikadong buhay mo. Pinaplano ka ni na Balbon. Ayon sa narinig ko, ahas pa sa organisasyon para kanilang ilaglag. Mabuti dito ka, Mirna. Pero hindi ko alam kung anong gagawin para... Hindi ko alam kung kailan kikilos. Mirna, si Sir. Kumusta ka? Mapo kayo. Siya yung tao sinasabi ko sa inyo malaki may tutulong sa atin. Magandang balita yan. Ngayon para nagpapasalamat na ako sa inyo. Wala yun, sir. Sir, hindi ko nga ako pala nabanggit sa inyo. Si Mirna ay biktima ng kalupitan ng sindikato. Pero sa pagkakataong ito, handa siyang gawin ang tama. Sabihin mo sa kanya lahat. Anin ang bumubuo ng sindikatong ito? Si Balbon, si Bully, si Bigote, 2 Amerikano, at 1 Hapon. Ganun kalawak. Ang nais natin buwagin. Mirna, gaano ka ba katatag? Sir, kung anong pinag-usapan natin, handa ako. At Sir, ang mga susunod pang impormasyon, malalaman mo agad. Saan tayo mag-uumpisa? Roger, ihatid mo ako sa bahay. Ha? Bakit?
Sa bahay. Paano si Balbon? Pag mo intindihin yon, akong bahala doon. Paano? Ayun ang kotse, oh. Sumakay ka na. Sige. Hindi ka pa ba uuwi? Sabay na tayo. Sige, mauna ka na. Maawa na kayo! Sir, maawa na kayo sa akin. Nang patayin niyo ang pamilya ko. Naawa ba kayo? Ha? Si Balbon may kagagawa ng lahat na ito. Ang pagpatay sa pamilya mo. Alam ni Solomon yan, sir. Anong maaari mo sabihin? Para mapatawad kita. Sir, bukas, karawan ni Balbon. Kasama niya ang grupo. Si Gasly, si Kojak at si Mata. Sila mga kasama ko sa pagpatay sa pamilya mo. Nagkamali kayo na magplano sa akin. Masyado kayo naging mabagal. Ang mga taong katulad mo, na walang puso, ay walang dapat makita. At wala na rin dapat marinig. Sir, ano gagawin niyo sa akin? Maawa kayo, sir. May anak ako, sir. May pamilya ako. Maawa kayo sa akin. Solomon, tulungan mo ako. Solomon! Lumayrak, masyado ka ng pagod eh. Panahon na para magpahinga ka. Inaantay ka na ng kapwa mo, demonyo. Sir! Maawa kayo, sir! Ayaw ko mapamatay, sir! Maawa kayo! Patawarin niyo ako, sir! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Balbon. Happy birthday, Balbon! Happy birthday, Balbon! Happy birthday! Maraming salamat sa inyo, mga kasama. Sweetheart, bakit naman kailangan pang ikaw magdala niyan? Sino pa ba ang gagawa nito? Ako lang naman ang nagmamahal sa'yo. Sweet mo. Espesyal ka sa akin eh. Maganda pa. Bait mo talaga. Good. Balita ko kararaspa mo lang. Kagagaling-galing ko lang nga eh. Eddie, pwede na kitang mailabas dito. O sige. Sweetheart, marami pa bang bisitang darating ngayon? Marami. Mga boss natin, mga pinansyar, at saka si Bigote. Siya nga pala, sweetheart. May sorpresa ako sa'yo. Ano yun, Aber? Basta, malalaman mo rin mamaya. Masyado mo naman yata ako sinasabik, sweetheart, ah. Maghintay ka lang, huwag ka mainip. Talaga sinasabik mo ko, ha? Siya nga pala, Balbon. Hindi ko sana dapat sabihin. Dahil kaarawan mo ngayon. Pero sa oras na ito, kailangan malaman mo. Anong nangyari? Patay na si Roger. Ginawang karne ang kanyang katawan. Anak ng... Walang kagulang-gulang! Hindi marunong mag-ingat! Wala na tayong magagawa. Kundi hawakan natin ang ating mga rosaryo. Ipagdasal natin siya na sana'y tanggapin siya ni San Pedro sa langit. Panginoon, hindi naman kami masasamang tao. Sana, tanggapin niyo na ang kaluluwa ni Roger. Dito ba ang birthday ni Balbon? Dito nga ho. May padalang regalo para sa kanya. Kanino galing yan? Sa chicks. Sandali lang, boss, ha? Sasabihin ko kay sir. Sir, may regalo po para sa inyo. Regalo? Saan daw galing? Babae ho ang nagpadala eh. Papasukin ko ho ba? Sige, papasukin mo. Sweetheart, Hmm? may ayos
ayusin lang ako sa loob. Iwanan muna kita dyan, ha? Sige. Tumuloy ho kayo, sabi ni boss. Salamat. Ines, pasukin mo! Pasukin yung dalawa! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong patayin! Patawarin mo na ako! Maawa ka sa akin! Huwag! Huwag! Huwag mo akong patayin! Huwag! Maawa ka sa akin! Huwag mo akong papatayin! Nakikiramay ako. Sa huli mong kaarawan. Pinatawag ko kayo para malaman ninyo na ang kalaban nating si Cervantes ay isa lamang kakaining itik. Isa lamang gahiblang alikabok na kailanman ay hindi maaaring makapuwing sa ating mga mata. Kung ikukumpara sa mga taong isinumpa ng ating organisasyon. Alam niyo ba? Masakit sa aking kalooban. Masakit na masakit ang pagkamatay ni Balbon. Malaki na ang naitulong sa atin ng taong yan. Malaki na ang naitulong sa ating organisasyon. Naiintindihan niyo ba? Ha? Bossing. Ayon sa iba pa nating mga kasamahan, ang dahilan ng pagkamatay ni Balbon ay si Solomon at ang babae niyang si Mirna. Natauhan din natin. Partner, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Ibigay mo sa akin ang trabahong yan. Muli! Sa pangalawang pagkakataon, ibibigay ko sa iyo ang trabaho yan. Pero kailangang makita kong nakatakip ng dyaryo ang mukha ng Cervantes na yan. Kung hindi, ito ang tandaan mo. Mukha mo ang patatapan ko. Oh, Joy, kasama mo nanay mo? Naiwan po siya sa mansyon, may pinagagawa pa po si Ma'am Cathy. Oh, bakit ka umuwi? May pinagagawa si nanay. Ah, ganun ba? Chong, sandali lang ho. O sige. Bakit to? Sa wakas, mababawi ko na rin ang puhunan ko.
Po? Anong puhunan? Aanihin ko na rin ang... Alam mo, kamukha-mukha mo nanay mo. Huwag po. Ewan ko lang kung... Patayan ko lang mo! Ate? Rod. Andyan ka na pala. Oh, bakit dito na kayo nakatulog? Nasaan si Yaya Lagring? Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Bakit? Anong nangyari? Kagabi kasi, pinagpaalam ni Yaya Lagring si Joy na umuwi sa kanila. Ang masakit nun, hinalay siya ng kanyang tiyuhin. Patay na si Joy. Nakita mo na, Kati, kung gaano kasama ang kapaligiran natin. Saan nakaburol ang bata? May bisita ka, Lagring. Sir! Sinong may kagagawan nito? Walang yung kinakasama kong si Negro. Nakikiraman ako sa Yaya Lagring. Lakasan mo ang loob mo. May mga pangyayaring hindi inaasahan na dumarating sa buhay ng tao na kailangan tanggapin. Saan makikita si Negro? Sige! Hubad! Hubad! Panginoon, patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan. Bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Subalit, kung ito po ang kaupo ng parusa sa mga karumal-dumal na nagawa ko, handa ko na kong tanggapin ang kamatayan sa mga oras na ito. Bigote, mukhang nahihirapan ako sa organisasyon ninyo. Puro sayad ang mga bata mo. Kapag hindi mo niayos sa lalong madaling panahon ang mga pangyayari, maghihiwa-hiwalay tayo ng maaga. Ang sunod-sunod na patayan na nababasa ko sa dyaryo, alam kong siya may kagagawan. Kung gusto mo, ako nang tatrabaho. Itutumba ko yan sa loob ng 24 oras. Yan nga ang pinagtataka ko, sir. Hindi naman ako nagkulang ng paalala sa kanila eh. Ilan libot, ilang beses ko lang sinabi sa kanila na planchadong-planchado ang gagawin nilang trabaho. Hayaan nyo, sir. Ano't ano man ang mangyari, hindi ko palulutangin ang iyong pangalan. Dapat na siguro, kapag nagkataon, ikaw ang uunahin ko. Para sa akin,
Small tide lang si Cervantes. Hayaan nyo, sir. One of this day, mapapanood nyo na lamang sa telebisyon na nakatimbwang na ang Cervantes na yan. Good morning, sir. Kaya kita pinatawag, Rodrigo. Dahil ikaw na yata lumalabag sa batas na dapat natin sundin. Ikaw ang lumalabas na agresibo. Kabi-kabila ang balita sa dyaryo. Rodrigo, ang nangyari sa pamilya mo ay hindi na natin pwedeng ibalik. Okay, totoong marami kang nagawang accomplishment. Pero hindi nangangahulugan yun na pwede mo nang lagay ang batas sa mga kamay mo. Sir, nahiya nga ako sa inyo. Hindi ko kayo masisisi kung naging ganun ang paratang ninyo sa akin. Pero gusto ko rin marinig yung panig ko. Sa totoo nga niya, sir, kahit siya nang pumunta, may sumusunod na kalaban sa likod ko. Pati nga anino ko, kinatatakutan ko na. Naintindihan kita, Rodrigo. Pero paano huskado? Kaya kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ka muna pumunta ng probinsya? Lumayo ka, habang hindi pa tapos ang kaso mo. Sir, may mga pagkakataong para mabuhay, kailangan lumaban. Rodrigo, huwag mong sayangin ang pagtitiwala sa iyong departamento. Sige, tuloy na ako. Rodrigo, isipin mo mga sinabi ko. Sir. Ingat kayo, sir. Sir, may nangyari. Nadali si Mirna. Sino nakadali? Kilala ko kung sinong tumira. Alam mo kung saan pupuntahan? Oo, sir. Sir, yan yung bahay.
Solomon, ingat ka lang. Huwag mong intindihin yon. Ang dapat na asikasuhin mo, iyang katabi mo. Kinakabahan nga ako eh. Balita ko, naubos na ang mga tauhan natin. Libangin mo yan. Tulongges naman yan eh. Nani, bakero. Alam nyo, ang pakiramdam ko, malapit na tayong magkahiwa-hiwalay. Boss Bobby, huwag mong sabihin yan. Humihina tuloy yung loob ko eh. Enjoy yourself, ha? Oh, sweetheart, ikaw naman. Enjoy yourself. Sarap magbabad. Ay, mga pogi! Ay, bakit? Ikaw ang bumatay sa kasalanan gusto. ko! Antado ka, ha? Hawakan nyo! Ano ka? Ay, patayin na natin to! Arik ko! Arik ko! Ano ba yan? Arik ko! Arik ko! Ano? Aray! Ay, tulungan niyo ako! Hindi ako marunong. Kinikilabutan ako sa mga pangyayari, Gilbert. Garahe na si Balbon. Tinabunan ng lupa si Bigote. Tagilid ang bangka. Iba ang diskarte nila. At iba ang diskarte ko kapag iniwan tayo sa area ng kanunihan. Magmumukha tayong basang sisiw. Pero bago mangyari yan, kailangan makaisip tayo ng paraan para makagawa tayo ng kwarta. Gilbert, yung mga naksanla sa atin, nasan? Ano nangyari? Nilakad ko na yung boss eh.
Pero 5 milyon ang hinihingi ko. Kaso, hindi kaya ng mga magulang. Magkano? 2. Call! Kailangan wala tayong makahati dyan. Tablahin na natin si Major Baryon. Shoot! What's that shot? Punyeta! Tingnan nyo! Doon kayo! Tara! Get my shirt. Tawagan si Major! Sir, excuse me, telephone call po. Thank you. Hello? Pinasok ko kami ni Cervantes. Cervantes? Huwag kayong mag-alala. Darating ako. Vic, ihanda mo mga tauhan natin. Dito, ihanda mo ang damit ko. Yes, sir. Malapit na rin nating ma-solve yung kasong kidnap or ransom. Sir, may emergency call, sir. Oh, ano yun? Isang malaking encounter, sir. Sabit si Cervantes. Rosales, prepare our men. Re-responde tayo. Yes, sir. Rodrigo Cervantes! Si Major Baryon ito. Tulad na ipinangako ko sa'yo.
Tutulungan kita. Sumuko ka na. Cervantes, papasok ako. Mag-uusap tayo. Major! Siguruhin niyo sa pagpanik niyo, wala kayong dalang armas! Ihanda mo mga tauhan. Yes, sir. Cervantes, ipaubayan mo sa akin ang taong yan. Ako ang papataw ng parusa sa kanya. Kilala mo ba ang taong ito, Major? Hindi ko kilala ang taong yan. Sabihin mo sa akin lahat ang nalalaman mo tungkol kay Major. Sabihin mo! Hirap na ako. Awa ka. Major Marion! Aminin mo na! Ikaw ang protector! Ikaw ang utak ng aming organisasyon! Huwag ka maniniwala sa sinasabi ng taong yan. Huwag yan. Sa akin ka maniwala. Sapagkat akong tutulong sa'yo. Ikaw! Major! Aminin mo na, Major! Cervantes. Yung unawain ng isang katulad mo, Major, na matagal na nagtatago sa likod ng uniforme, hindi ka dapat pamarisan. Isa kang anay ng lipunan. Men, move! Move! Rodrigo Cervantes! Si Atty. Sebastian to ng NBI! Alam ko nandiyan ka sa loob! Sumuko ka na mapayapa alang-alang sa anak mo! At sa pakiusap na rin ni Monterisa! Rod, paalala lang, paano magkakaroon ng katuparan na malutas ang kaso kung hindi mo ipapaubaya sa dapat lumutas? Sir, ando siya sa loob. Mukhang hindi susuko. Papasukin ko na. Huwag muna. Rodrigo Cervantes! Bibigyan pa kita ng pangalawang pagkakataon! Sumuko ka na! Huwag kang mag-alala, hindi ako kalaban! Nakikiusap ako sa'yo. Ayaw namin mawala ka sa amin ni Nikki. Mag-ingat ka sana. Sir, si Cervantes, bumababa na. Yan na. Rodrigo, kailanman ay hindi mangingibabaw ang kasamahan.